Amen. So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At para sa linggong ito, ang title natin ay The Children of God Walking in Love and Light. Amen. So ang schedule natin ngayon ay Week 23, Day 2. Amen. So mag-umpisa na ako. Pumunta tayo sa mga Bible verses natin. May dalawang Bible verses dito. 1 John 4:8 at 1:5. He who does not love has not known God, because God is love. So maiksi lang ang verse na ito. Kasi sa John, yung isa sa mga topic na tinatalakay niya, yung mga aspekto ng kagalingan ng Diyos. No? Kaya ang binabanggit niya dito ay God is love. At sinasabi niya, kapag hindi ka umiibig, hindi mo kilala ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, tama naman. No? Ang ibig sabihin, ang mga taong nakakakilala sa Diyos, kasi pag binanggit na nakakakilala sa Diyos, hindi yun nakakakilala sa kaisipan, kundi puspos ng Diyos. Kapag ikaw ay puspos ng Diyos, ikaw ay isang mangingibig. Kasi yung isang pumupuspos sa iyo ay pag-ibig. So kung tutusin, sinasabi rin sa atin na ang pag-ibig ay nagsasanhi upang tayo ay umibig, at ito ay isang katibayan ng ating kaligtasan. Diba? So may verse na sinasabi, ang umiibig sa mga kapatid ay isinilang ng Diyos. Kaya yan ay isang katibayan na ikaw ay anak ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, iniibig mo yung mga isinilang ng Diyos. Yon ay ang mga kapatid sa Panginoon. Kaya ang isang kapatid na hindi umiibig, hindi niya kilala ang Diyos, kasi ang Diyos ay pag-ibig. Tapos sa 1:5 sabi rito, and this is the message which we have heard from Him and announced to you, that God is light, and in Him is no darkness at all. So dito naman sinasabi na ang Diyos ay liwanag. At yung mga lumalakad sa Diyos ay lumalakad sa liwanag at wala silang kadiliman. Kaya dalawang katangian ng Diyos ang binabanggit dito, pag-ibig at liwanag. At pwede kong sabihin, ito ay mga pangunahing katangian ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay liwanag. So mga ano yan, mga nangungunang katangian ng Diyos. Amen. Ephesians 5:1-21 presents a practical and fine aspect of Christ, the light with love for the believer's walk. In the New Testament, light and love, like reality, truth, and grace, are a pair. So yung love and light, pair siya. Magkapareha siya. Parehas, magkapareha. Love and light, laging ano yan, magka-pair. Ibig sabihin, yan ay palaging nakakombine, magkasama. Okay? At ito rin yung pinaka-practical na aspekto ni Kristo. Si Kristo ay liwanag at pag-ibig doon para sa paglakad ng isang believer. Amen. So, in the New Testament, light and love, like reality, truth, and grace, are a pair. Amen. So, light and love, pair. Tapos yun namang reality o truth, ang reality ay truth, at grace, pair din. So, mga pair ito. Amen. Light is a source of reality, and love is the source of grace. Amen. So, yung pinanggagalingan ng realidad o katotohanan ay ang liwanag. At ang pinanggagalingan naman ng biyaya ay ang pag-ibig. So, sa madaling salita, ang liwanag ay nagre-resulta sa katotohanan.
No, ang pag-ibig naman, nagre-resulta sa biyaya. Amen. Amen. So, hence, light and love form a pair as the source of reality and grace. Amen. So, yung reality at grace, galing siya sa liwanag at pag-ibig. Tapos, sabi niya rito, yun namang reality and grace form a pair as the issue of light and love. So, ang reality and grace naman ay isang pair na nanggaling mula sa liwanag at pag-ibig. When light shines out, it becomes truth. When love is expressed, it becomes grace. So, ano sila? Connected sila. Sabi niya, yung light, pag sumilay, ito ay maging isang katotohanan. Pag naman yung pag-ibig ay nahayag, ito ay magiging biyaya. Kasi yung biyaya, madalas sinasabi natin, ito yung mga bagay na nagagawa natin. No? Pero yung bagay na hindi siya natural. Halimbawa, yung pag-ibig dito, kapag mula sa Diyos na pag-ibig, umibig ka, yan ay magiging biyaya. Kasi malakas yan eh. Ang kalakasan, okay, ay isang paghahayag ng biyaya. Kasi ang kahilingan ng pag-ibig, no, sa spiritual, masyadong mataas. Masyadong mataas. Halimbawa, ibigin mo ang iyong kaaway, masyadong mataas siya. Ito ay mga bagay na hindi natin kayang gawin sa natural na buhay natin. Pero kung nagawa mong mahalin ang mga hindi mo kayang mahalin, no, ito ay biyaya, ito ay kahayagan ng biyaya. Sapagkat ang biyaya ay puwersa at kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. So, yun. Kaya, kung pinupuspusan ka ng Diyos ng kanyang sarili, napupuno ka ng pag-ibig, umaapaw ang pag-ibig mo, hindi yan natural na kalakasan. Yan ay biyaya. Amen. The Gospel of John reveals that when Christ came, grace and reality came with Him. Amen. So ito yung John 1:17, sabi, nang dumating ang Panginoon, okay, dumating din ang biyaya at realidad. Ibig sabihin, kasama niyan dumating ito. Nasa Kanya ito. Ang pagdating ng Panginoon ay ang pagdating ng biyaya at realidad. Okay. Grace came from the divine love. Okay, so yung grace galing sa divine love. And reality came from divine light. So dalawang bagay ang binabanggit dito. Grace at reality na nanggaling sa pag-ibig at liwanag. The first epistle of John goes on to reveal that when we receive Christ, fellowship with Him, live by grace and reality, He brings us into the fellowship with the Father. In the Father's presence, we touch His love as the source of grace and His light as the source of truth. Amen. So, nung tinanggap natin ng Panginoon, nadala tayo sa Ama, nagkaroon tayo ng salamuha, okay, tayo ay nadala upang mahipo ang pag-ibig. At nung nahipo mo yung pag-ibig, ito ay nagresulta ng biyaya sa buhay natin. No? At ang isa pa, nahipo rin natin ang kanyang liwanag. At mula naman sa liwanag, nakakita tayo ng katotohanan. Amen. So mga siya, puro aspekto ng life ito. So mula sa pag-ibig, anong meron? Biyaya. Mula sa liwanag, anong meron? Katotohanan. So yun. Ang ibig sabihin kasi, yung katotohanan dito, o tinatawag natin, kasi magkatulad ng meaning yung katotohanan at realidad. Yung katotohanan, ito ay yung realidad.
No, hindi siya kaalaman, kundi realidad siya. No? Yung kaalaman, pwedeng marunong ka. Pwedeng marunong ka. Pero yung alam mo, wala ka naman. Marami kang alam tungkol sa isang bagay, pero yung bagay na marami kang alam, wala sa iyo. Pero kung yung isang bagay ay nasa iyo yung realidad. Pwedeng hindi mo siya masyadong kilala o alam. Pero dahil nasa iyo yan, nahihipo mo, direktang na-enjoy mo, kaya yan ay tinatawag na realidad. So, ang realidad ay ang espiritu na kung saan dinadala niya si Kristo sa atin. Si Kristo talaga yan. Realidad yan. Hindi lang niya dinadala yung mga kaalaman sa atin, kundi mismo si Kristo, yung persona ni Kristo, dinadala niya sa atin. Yan ay tinatawag na realidad. No? Kung wala si Kristo, walang realidad. Pwedeng marami kang alam, no? Pero hindi yan realidad. So, ang kailangan natin ay realidad, hindi kaalaman. O pwedeng kailangan din natin ng knowledge, pero ang importante, yung realidad na walang iba kundi siya mismo, yung persona niya. Amen. Love and light are actually God Himself. They are God's being, His essence. Grace and reality come out of God the Father, but love and light are God the Father. Amen. So yung mga ano rito, may mga slight difference eh. From the Father, sabi niya. Okay? So, okay. Grace and reality from the Father nanggaling. From the Father, galing sa Ama. Pero yung light, okay, love and light ay yung Father. Meron yung Father, meron naman yung galing sa Father. So, may difference din yan. No, pwedeng blines ka ng Father ng ganyan, pero galing lang sa Kanya yan. Pero pag love and light, siya na mismo yan. Ang Diyos mismo yan. Amen. First, we believe in the Lord Jesus and receive grace and truth. Then, by enjoying grace and truth, we are brought back to the source of grace and truth, God the Father as love and light. By staying in the fellowship with God as love and light, we become beloved children of God, walking in love and light. We who seek Christ and love God should be children of light, walking in love and light. Because both love and light are God's. To be children of light, walking in love and light, is to be children of God, walking in God. So, yung Diyos kasi, meron dalawang special na bagay na palaging binabanggit sa atin. Ito ay yung pag-ibig at liwanag. So, ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig at liwanag. So, yung kwento natin, bahagya niya si Marie. Sabi niya, nung nanampalataya tayo sa Panginoon, natanggap natin yung biyaya at katotohanan mula sa Panginoon. Okay. Tapos, itong biyaya at katotohanan, naging karanasan natin, naging pagtatamasa natin, at dahil dito, nadala tayo sa Ama na siyang pinanggalingan ng biyaya at katotohanan na natanggap natin mula sa Panginoong Jesus. Sana nasusundan nyo. So, ganun yun. Nung madala tayo sa Ama, nagkaroon din tayo ng fellowship sa Ama bilang pag-ibig at liwanag. Okay, so ibig sabihin nito, okay, yung biyaya at katotohanan nagmula sa anak. Pero sa Ama, merong pag-ibig at liwanag. No? So, yun yung specialty nila. Okay. Pagkatapos dito, okay, tayo ay naging mga anak, okay, na nagmamahal sa Diyos, nagsasaliksik kay Kristo. At dahil dito,
naging mga anak tayo ng liwanag na lumalakad sa pag-ibig at liwanag. Amen. At ang liwanag, ang pag-ibig at liwanag ay ang Diyos mismo. Kaya tayo ay mga anak ng liwanag, lumalakad sa kanyang pag-ibig at liwanag. Tayo ay mga anak ng Diyos na lumalakad sa Diyos. Pag lumalakad ka sa Diyos, meron dalawang bagay na nagiging karanasan natin. Ito ay yung pag-ibig at liwanag. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig at liwanag. No, so yun. Saan ba tayo lumalakad? Sa Diyos. We are walking in God. Pero anong meron sa Diyos? Love and light. So ganun lang yun. Amen. So in Ephesians 4:17-32, we see Christ as the reality and grace for the living of the new man. Whereas in 5:1-21, we see Christ as the light with love for the believer's walk. Christ as the light shines on the believers, and the issue of this shining is the truth and reality. Okay, so huwag tayong malito. So sinasabi niya sa Ephesians 4:17-32, si Kristo ay realidad at biyaya. At yan ay para sa pagpasok sa karanasan ng bagong tao. Pero pagdating naman sa 5:1-21, si Kristo ay liwanag. Okay, at pag-ibig para naman sa pangkristyanong paglakad. Amen. Si Kristo, pag lumalakad tayo kay Kristo, shines. Siya ang isa na sumisilay sa atin, nagbibigay ng liwanag sa atin. Sumisikat ang liwanag niya sa atin bilang mga mananampalataya, at ito naman ay nagbubunga ng katotohanan at realidad. So yung liwanag, ibig sabihin, nadadala tayo sa katotohanan, sa realidad ng Panginoon. Na ang ibig sabihin, siya na mismo yan. No? Paano mo makikita ang Panginoon? Paano mo siya mahihipo? Kailangan mo ng liwanag. Saan manggagaling ang liwanag? Kay Kristo. Si Kristo na liwanag, dadaling ka sa realidad, no? At sa katotohanan ni Kristo. Mismong persona ni Kristo. The Gentile walk in the vanity of their minds because they do not have the shining of the light. Wala sila niyan. So yung mga unbelievers, wala sila niyan. Wala silang liwanag. Kasi wala silang Kristo. But we, the believers, have the divine light, which is God Himself, shining over us and even making us light. So I think sa mga ebanghelyo, direktang binanggit yan, tayo ay ang mga liwanag ng sanlibutan. No, dahil tayo ay nakikiisa sa Diyos, siya yung talagang liwanag. Yung liwanag niya na i-reflect sa atin. No, nagkakaroon ng tinatawag na reflection. No, so hindi ko alam kung anong ginamit na salita. Ngayon, yung reflection, ito yung mga luminary, nagluluminaryo. Yung mga luminaryo, wala naman sarili liwanag yan, kundi sila ay nagre-reflect lang ng liwanag. Pero, kung luminaryo ka, liwanag ka din. Kaya sinasabi, tayo ang mga anak ng liwanag, tayo ang liwanag ng sanlibutan, sapagkat si Kristo ay sumisilay sa atin. Lalo na pag nakaharap ka kay Kristo bilang pinagmumulan ng liwanag. Yung liwanag na isinisilay niya sa atin ay nire-reflect natin yan. At pag tinignan tayo ay mga liwanag. Amen. In 5:13-14, we see that Christ is the light shining on the believers. All things which are reproved are made manifest by the light. For everything that makes manifest is light.
Oo, so ito maganda ito. Mga ano na to, pumapasok na tayo sa mga karanasan na sinasabi niya, si Kristo ang liwanag, okay, na nagbibigay ng liwanag sa atin. Ibig sabihin, siya ay sumisilay sa atin. At tapos sabi nito, yung liwanag niya, okay, ang siyang naghahayag dun sa mga bagay na reprove, hindi approve, reprove. So yung mga bagay na tinatanggihan, mga bagay na hindi aprobado ng Diyos, ay hinahantad ng liwanag na ito. Ano ba yung ating inaarte, sinasabi, iniisip, inuugali na hindi gusto ng Diyos. Pero minsan hindi mo alam na pangit yung ginagawaan mo at wala kang feeling na hindi ayos yung mga yung mga ginagawa nating pag-uugali o gawi-gawi lalo sa loob ng eklesiya. Minsan may mga kapatid, iniisip nila yung kanilang paggawa o ginagawa sa loob ng eklesiya ay tama. Pero sa mata ng Diyos, hindi siya aprobado. Pero hindi mo alam. Hindi mo alam. Kaya ang maglalantad niyan ay yung liwanag na galing sa Panginoon. Makikita mo, hindi pala tama ito. So siguro sa umpisa, pinaglalaban mo pa yan. Nakikipagtalo ka pa. At pinipilit mo yung mga ganyang bagay na hindi mo alam, hindi naman pala gusto ng Panginoon yung mga pinaggagawa mo. Pero hindi mo naman alam. So hindi mo alam eh. Pero pag dumating ang Panginoon sa iyo at yung kanyang liwanag sumilay, dun mo maiintindihan at makikita na ayaw ng Panginoon ito. Maganda yung ganon. Maganda yan. Maganda kung ang Panginoon mismo ang maghahantad ng mga bagay na hindi aprobado pero sinasagawa mo. Kaya yun yung sinasabing sa pamamagitan ng kanyang liwanag, hinahantad niya yung mga bagay na hindi aprobado. Kung wala yung liwanag, hindi natin alam. Sige-sige tayo. Yan ang gusto natin, yan ang ginagawa natin. Yan ang pinaniniwalaan nating tama. Pero kung dumating na yung liwanag, dun mo lang maiintindihan. So sana palagi may liwanag. Kasi kung minsan, maski sa work, sa church, sa mga paggalaw ng Panginoon, pwedeng may mga kapatid na kumukontra, na iniisip nila, yung mga ginagawa nyo, mali yan, hindi yan tama. Pero nung dumating yung liwanag, tsaka niya naintindihan, ako pala'y salungat. Pero maganda yan, blessing naman yan ganyan, na ikaw ay nakakita ng liwanag mula sa Panginoon at mula sa liwanag na yan, na ipihit ka niya. So yan ay isang pagpapala din. Lalo na sa mga gawi-gawi at ugali natin. Kung wala kang ganyang karanasan, kulang ang karanasan mo. Dapat merong ganun. Kung minsan nakikipagtalo tayo, talo. Ayaw magpatalo, kaya nakikipagtalo. Biglang dumating yung liwanag, talo ka na. Kasi nakita mo, yung pinaglalaban mo ay mali. Kaya liwanag, kaya sinasabi ng Psalm, di ba? In thy light, I see light. Nakakita ako ng liwanag. Sa liwanag mo, Panginoon, salamat na lang. Sapagkat kung hindi mo ako binigyan ng liwanag, ako ay isang taong nasa kadiliman, nakikibaka, nagpupumilit, pinaglalaban ng mga prinsipyo at mga opinion ko na iniisip ko, tama. Pero salamat na lang. Merong liwanag. Kaya nung nakaraan nga di ba, nung nakaraan, ang nagko-correct naman sa atin ay yung peace of Christ. Yung kapayapaan ni Kristo. Yun naman yung arbitrator. Maganda din yun. Pero ngayon, mas maganda to. Mas strong ito. Kasi liwanag ito. Talagang
Pag sumila yung liwanag ng Panginoon, makikita mo talaga. Makakakita ka. Mas maliwanag pa yan sa sinag ng araw. Di ba yung sinag ng araw? Halimbawa sa loob ng bahay, madilim. Kasi walang araw na nakakapasok. Pero merong isang maliit na butas, pumasok yung araw doon. Kitang-kita mo yung sinag niya. At doon sa loob ng sinag niya, nakikita mo yung mga alikabok. Ang dami palang alikabok sa loob ng bahay. Hindi mo siya nakikita. Pero yung mula doon sa liwanag, sa labas, na nakapasok sa isang butas na maliit lang, nakita mo, ang daming dumi. So, ganun tayo. Madalas, marami mga bagay na iniisip natin, ginagawa natin, pinaniniwalaan natin ay tama. No? At ito ay, dahil nasa kadiliman tayo, wala tayong liwanag mula sa Panginoon, no? Kaya hindi tayo nadadala ng lubos kung ano ang laman ng kanyang puso. No? Pero yung liwanag niya, nagkaroon ng butas, alamat na lang, may isang maliit na butas, pumasok siya. At nakakita tayo ng liwanag. Amen. Yung iba naman, tumawag sa pangalan ng Panginoon, nakakita sila ng liwanag. Meron naman na nanalangin, mula sa kanilang panalangin, nakakita sila ng liwanag. Meron naman pumunta sa salita, mula sa salita, nakakita sila ng liwanag. Meron naman nag-attend ng meeting, mula sa salamuha, nakakita sila ng liwanag. Kaya ang ibig sabihin, ang pinanggagalingan ng liwanag ay si Kristo. No, kaya ito ay isang blessing, no, na nasumpungan natin, nasusumpungan natin sa pamamagitan ng pagbaling natin sa Panginoon. Amen. So in 5:13 to 14, we see that Christ is the light shining on the believers. All things which are reproved are made manifest by the light. Okay, nabasa ko na to. Okay, so, talaktaw na ako. Sabi niya, the Greek word rendered reprove in verse 13 may also be rendered exposed or uncovered. If we are being exposed or rebuked, we should simply receive the exposure, the rebuke. Amen. If we do this, we will be blessed. Amen. So yung salitang reprove. So sabi niya yung liwanag, okay, pinakita niya o inihayag niya yung mga reprove. Yung reprove, ito yung mga hindi okay, hindi ayos na bagay. Tapos sinasabi niya, ito mga hindi ayos na bagay, okay, na naihantad, ay may pakahulugang rebuke. Ang ibig sabihin ng rebuke, parang pinagwikaan, no, na pinagalitan ka. Yung makita mo yung liwanag, no, nakaramdam ka na ikaw ay pinagwiwikaan ng Panginoon. Di ba? Pinagagalitan ka. Sinesermonan ka dahil sa tigas ng ulo mo. Minsan ako ganun din, nasermonan din ako. Okay. So we should simply receive the exposure, the rebuke. If we do this, we will be blessed. So yung mga taong ganito siya, pagkatapos nakakita ng liwanag, ako na-rebuke. Ikaw talaga. Tapos tinanggap nila yung rebuke na yan. Parang nagsisi sila. Nagpakababa sila at inamin nila, parang inamin nila na mali sila sa pamamagitan ng liwanag ng Panginoon. Inamin mo, oo, Panginoon, patawarin mo ako, mali yung attitude ko. Ito ay bless. Sabi niya, bless yan. Ibig sabihin, tinanggap mo ang kamalian mo na nakita mo mula sa liwanag. Napaka-blessing. Sana lahat. Ganyan. Sana ganyan lahat. Ang nakakalungkot, merong mga nirebuke na ni Lord. Hindi pa rin nayanig
nagbatigas pa rin. Parang parang wala lang. No? So yan yung delikado. Kaya sa unang rebuke ni Lord, at tinanggap mo ito, nagsisi ka, bumaling ka sa tama, sa ayos. Ito ay blessing. At ito ay may tuturing natin na isang napaka-precious na karanasan sa Panginoon bilang liwanag. Amen. So, yun. We will be arose from Okay, so we will be arose from sleep, and Christ will shine on us. Every rebuke is the shining of Christ. Whenever we are rebuked, we should say, Lord, I worship you for your shining. This rebuke is your shining, and I receive it. Yan. Kaya ka na-rebuke. Ibig sabihin, nakita mo kasi yung liwanag. Nakita mo yung liwanag. At hindi dapat sumama yung loob natin kung na-rebuke tayo. At sabi niya, salamat Panginoon, sinasamba kita sapagkat ikaw ay liwanag. Nang ibig sabihin, inaamin mo na kung wala itong liwanag na ito, hindi mo makikita yung condition natin na we are reproved. Reproved, ibig sabihin, mali yung ating ginagawa. Pero sa pamamagitan ng liwanag ng Panginoon, na-expose yung mali, at yung mali na yan, naging isang rebuke, isang pagwiwika sa atin, na tinanggap natin, naging isang blessing sa atin. At ito ay inihambing sa isang taong tulog na nagising. Hindi lang yan, hinambing din siya sa isang taong patay na nabuhay. Halimbawa, tulog ka. Alam mo, tama yung ginagawa mo. Hindi mo alam, nananaginip ka lang. Biglang nagising ka, mali pala ito. Nananaginip pala. Para ka nagising. Pero matindi rito, hinambing din siya sa isang patay. Okay, na nang makakita ng liwanag na buhay. Amen. Okay, to receive a rebuke is to walk in light. This means that if we are not willing to accept rebuke, we are walking in darkness. If we are truly walking in the light, we will be able to profit from any kind of rebuking. Amen. Hindi naman kasi tayo perfect So huwag tayo mahiya. Talagang hindi tayo mga perfect na tao, mga fallen tayo. Tayo ay nalilihis mula sa Diyos, napupunta sa mga bagay na inaakala natin tama, nagiging matigas tayo sa mga bagay na iniisip natin ay mas maayos, mabuti sa ating pananaw. Kasi hindi naman tayo perfect. No? Pero kung lumalakad tayo sa katotohanan, ay sa liwanag, itong mga bagay na ito ay nahahantad. Along the way, nahahantad siya. So nakakakita tayo ng liwanag, nakokorek tayo, na-adjust tayo, tinatanggap natin yung mga yung mga rebuke na nanggagaling sa mga kamalian natin. Ito ay isang pagpapatunay na lumalakad ka kasi sa liwanag. So ganun yun. Subalit kung ikaw ay isang tao na nag-aakala na palagi kang tama, lahat na lang mali, ikaw na lang ang tama, at lagi kang magaling mga tuwiran, mahusay magpalusot, mahusay sa ganun. Ibig sabihin, ito ay indikasyon na ikaw ay nasa kadiliman. Tigas ang ulo, stubborn. No? Yan ay isang pamumuhay sa kadiliman. Subalit kung nasa liwanag tayo, yun nga sinasabi ko, hindi naman tayo perfect. Ang maganda, pag nasa liwanag tayo, nakikita natin yung mga bagay-bagay na hindi aprobado sa Panginoon,
at tayo ay tumatanggap ng pagwiwikaan ng Panginoon na humahantong sa ating pagsisisi, pag-a-adjust, pagtahak sa landas ng Panginoon. No? So, mainam yan. Mainam yan. Ibig sabihin yan na isang katibayan na ikaw ay lumalakad sa liwanag ng Panginoon. Amen. At hindi lang yan. Kung lumalakad ka sa liwanag ng Panginoon, kung minsan hindi ka na rin nasisilat, nananatili ka na dun sa mga bagay na aprobado ng Panginoon. Kaya huwag tayong lumakad sa isang lakarin na walang liwanag. Kailangan ang Diyos na liwanag ay maging karanasan natin. Amen. So according to verse 14, amen, the sleeping one who need the exposing mentioned in verse 13 is also a dead one. He needs to awake from sleep and arise from the dead. When we expose or reprove anyone who is sleeping and in the darkness of death, Christ will shine on him. Our exposing or reproving in light is Christ shining. So may mga time naman na salamat sa Panginoon, mayroong mga kapatid na mas spiritual sa atin, pinapakinggan natin. Minsan nakakatanggap tayo ng pagwiwika mula sa kanila. At mula dito, nakakakita tayo ng liwanag galing sa Panginoon. At tayo ay hindi mga nananatiling natutulog o katulad ng isang patay na walang kamalayan. Sa pamamagitan ng rebuking, no, tayo ay nagigising at tayo ay bumabangon mula sa kamatayan. Amen. Christ is the light, making the believers like to walk as children of light in love. We, the children of light, should walk in love. So we should walk in light. We should also walk in love. We should be children walking in love and in light. Amen. Amen. Salamat, Panginoon. Ikaw ang Diyos ng liwanag. At ikaw din ang Diyos ng pag-ibig. Pamamagitan ng pag-ibig mo, Panginoon, kami ay natututong magmahal. Lalo na mahalin ang mga kapatid sa loob ng eklesiya. At sa pamamagitan din ng iyong liwanag, kami ay nakakakita ng liwanag, maging ang mga bagay na hindi mainam sa iyo ay naihahantad ng liwanag na ito. At mula dito kami nababago, nagsisisi, Panginoon, at bumabaling muli sa tamang landas. Salamat, Panginoon. Amen.